Hello, no, so ngayon, no, gusto kong i-share ang kwento ko, no, na kung ano ako dati. I was a Catholic before, no. Yung pamilya ko, Katoliko. Mama ko, papa, mga kapatid, lahat ng mga side sa bawat pamilya ko, mga Katoliko yan lahat. Dati ako ay isa akong baga mahigpit din yung pananampalataya ko dyan sa mga santo, no. Gaya din ng iba, no. Noong mga panahon na yon, gusto ko talaga maintindihan kung ano talaga ang nakasaad sa Biblia. Bumili ako ng Biblia, na malaking Biblia, yung kompleto. Binasa ko yun. May nabasahan ako doon pantungkol sa mga image o mga imahe na sinabi doon na bawal, pinagbabawal pala, no, ng Panginoon na paggawa ng mga ganitong imahe. Inintindi ko. Sabi ko, ano kaya itong ibig sabihin nito? Iniisip-isip ko. So, ito yung yung sa mga simbahan na pinupuno. Kasi may nakalagay doon din sa sulat na inilagay nila yung mga Diyos-Diyosan nila no na kinamumuhian ko sa templo at dinumihan nila ito. Yun ang nakabasa doon at saka pinagbabawal ng Panginoon. Mababasa din sa Ten Commandments sa pinagbabawal yun. Humingi ako ng sign sa Panginoon kung ano ba talagang ibig sabihin nito nung ganito kasi naintindihan ko about message about sa mga Diyos-Diyosan So pag-isip ko baka mapapahamak ako kung ipagpatuloy kong ganito. Nakapanaginip ako. Napanaginipan ko yung pumunta ko doon sa isang simbahan doon sa amin sa city. Ayoko ng pangalanan. Doon sa simbahan sa city, pa straight yun, pag ganun. Tapos sa bawat gilid, pintuan yan, pa ganyan yung mga na yan. Pag ganyan sa bawat gilid. Nandito din sa may harapan is may pintuan din. Pumunta ako doon, nakatayo ako doon sa may bandang, siguro may pagandang dulo dito sa unahan. Hindi naman masyadong panakadulo talaga. Nakita ako doon ng isang altar, isang simbahan. Naglipana yung lahat ng mga santo. Yung mga image, lahat ng imahe sa buong mundo. Nabuo yun doon sa isang altar. Na kompleto yan doon sa isang altar. Na priority ko at nakikita ko talaga kung ano yun. Ang isa talaga o dalawa talaga nakikita ko talaga na hindi ko inakala andoon. Yung mga Maria andoon din. Yung Santo Niño at saka yung San Pedro Calungsod. Andun yun. Nakita ko, sabi ko, andito pa pala ito si yung mga Santo Niño nila at saka si San Pedro Calungsod. Tapos pagka-kompleto noon sa mga imahe noon, lahat ng mga tao sa mundong ito, mundo, nagagather, nagiging isa sila doon, nakatayo. Hanggang sa nakompleto yung mga tao. Pag kompleto sa mga tao, bigla silang dumapa at nakasamba at sinamba nila ang lahat ng mga uri ng mga imahe doon sa isang altar. Lahat nun. Yung San Pedro Calungsod, hindi pa masyadong katagalan yun na naaprobahan yun ng ano ba yun doon sa Roman, sa Katoliko. Ang nag-approve noon na para magiging santo si Pope Benedict XVI. Siya yung nag-approve noon para magiging santo. Tapos, nung nakadapa yung mga tao, may taong dumaan dito sa aking gilid, sa may bandang kaliwa ko. Tapos sinabi ko sa kanya, siguro itong taong ito, sasama ito sa kanila na luluhod at sasamba at dadapa at sambahin yung mga imahe na yan. Ngunit nagkamali ako kasi yung tao na yun, bigla siyang huminto sa may harapan ko. Nagtaka ako kung bakit huminto siya. Hindi ko masyadong makita yung mga mukha niya kasi medyo blurred. Tapos yung mga tao na yun nakadapa at sinasamba nila yung mga rebulto na yun ng mga imahe. Bigla siyang kumarap sa akin at sinabi niya noon na tinuro niya yung puso ko. Parang talaga. Sinabi niya noon na huwag mo ito silang sambahin upang hindi magiging mapait ang puso mo. Bigla akong nagising. Nagising ako. Nag-isipan ko talaga, binasa ko yung Biblia. So ano yun? Pero katagalan nun, hiniwan ko na. Hindi na ako pumapasok doon sa simbahan na yun. Sa mga Katolik, iniwan ko na.
Sa katagalan nga, dahil nga ang kapangyarihan kasi ni Satanas, sa oras na andyan ka na, bilong sa kanila, hawak ka na ni Satanas, mahigpit at grabe yung kapangyarihan ng Satanas niyan. Hahatakin ka niya pabalik doon sa pinanggalingan mo. Hindi ko maiwasan, gustuhin ko mang umayaw, gusto ko talagang pumasok. Pumasok ako, sinuway ko yung sinabi sa akin. Pumasok ako. After 2 days o 3 days ba yun, sumamba ako doon. Pumasok ako doon sa amin na ng barangay. After 2 days, napanaginipan ko ulit yung Panginoon. Doon ako sa loob ng bahay. Kasi yung bahay namin dati is yung parang kubo lang siya. Biglang lumindol. Natapon ako doon sa labas. Pagkatapon ko doon sa labas, napaganyan ako. Humingi ako, Panginoon, pasensya na. Sorry po kasi hindi ko po sinunod yung utos niyo sa akin. Nakita ko yung bandang paa niya. Ito sa may paa dito, do banda. Yung damit niya is puti. Parang kumikinang yung puti niya, parang bang nakakasilaw yung puti. Hindi ko maintindihan, pero hindi ko makita yung mukha niya kasi nakaganyan ako. Tapos bigla niya sinabi sa akin, di ba, winarningan na kita na hindi pagsamba sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Yun ang time na iniwan ko na talaga. Yung kapangyarihan na para bang gumapos sa akin, ang kapangyarihan ni Satanas na para gumapos sa akin na sige, bumalik ka doon, sumamba ka doon, balik ka doon. Para bang naputol yun at nawala lahat. Simula nun, iniwan ko na. Nagdasal ako lagi sa Panginoon, sinamba ko siya dyan sa Espiritu at saka sa totohanan. And intindi ko ang nakasulat sa Biblia. Kahit hindi ko maintindihan, humingi ako sa Kanya ng kaalam, pag-unawa. Hanggang naintindihan ko nakasulat sa Biblia na ganito, ganyan. Nakita ko yung mga santo na image sa amin na utang yun ni Mama. Halos every week, maniningil yun. Pagkatapos nung nag-convert ako, hindi na naningil yun. May balance daw kami, sabi ni Mama, na mga nasa 700 or 900 yun. Hindi na naningil. Sinabihan ko si Mama, Mang, itigilan natin to kasi winarningan na ako ng Panginoon na ganito. Sabi ng Panginoon, sa bagay din, kasi nagtaka rin ako kasi lumipas ng ilang buwan. Wala na, hindi na bumabalik yung maniningil sa Santo Niño. May balance pa tayo doon, mga 700 or 900 yun, mga ganun. Simula nun, iniwan ko na. Kaya gusto kong malaman yun. Ang mga tao kasi na andyan, hawak ang kanyang paniniwala. Hindi maniwala kayo sa akin. Hindi kayo basta-basta makakaalis dyan. Maliman na lang kung higpit ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Kasi ang kapangyarihan ni Satanas dyan, parang kadina yan. Gumagapo sa inyo. Gustuhin nyo mang umalis dyan sa puso nyo at desire. Ibabalik pa rin kayo dyan. Nangyayari na yan sa akin. Nang intindihin mo ang nakasulat sa Biblia, mahigpit talaga, hindi pinagbabawal yan. Kinamumuhian ng Panginoon ang mga rebulto na inilagay ng bawat tao dyan sa kanyang mga templo. Nakasulat yan doon sa Biblia. Dito yata sa Deuteronomy. Kaya umiwas na lang po kayo dyan, baka pagdating ng araw, hindi kayo makakapasok. Kasi ang tawag ng Panginoon yan sa kanila, at dinumihan nila ang aking templo. Iniligay nila yung mga Diyos-Diyosan sa aking templo at dinumihan nila ito. So, umiwas po kayo dyan. Every time na nagpapuri kayo, hindi nyo sa Panginoon yan binibigay, kundi doon sa mga demonyo. Umiwasan po kayo dyan. Ito ay payong kaibigan lamang. Huwag nyo pong hintayin na magiging huli pa ang lahat. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.